Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong kay Marcoleta na tawag dito, na inisyuhan na nga po ng show cause order, 'di ba? Dahil sa kanyang pandaraya sa kanyang sose, yung statement of campaign expenses na inutos naman ng batas na kapag kayo may mga donasyon, mga campaign donation, ilagay ninyo, 'di ba? Isulat ninyo. Oh. Ang problema kasi nasilip siya rito. 52 million ang net worth mo, ang sinubmit mo, ang ginastos mo 112 million. So paano mo i-compute 'yan? Paano mo i-justify? 'Di ba? Ngayon, eto na, yung sosi pa niya, syempre nasilip 'yun. Zero yung nilagay niya doon. Pero ginastos daw niya yung 112 million. Ako po ay absolutely naniniwala sa kanya. Pero ang issue nga po dito, sinunod ba niya yung batas ng Republic Act 7166 na yung Section 40 na nagre-require ng compliance dun sa SOSE within 30 days after election. Kahit i-correct niya pa yan eh. 'Di ba? Nag-comply nga siya, nag-submit, pero ang problema, kulang po yung info. Niloko niya. Ang requirement po ng batas, honest ka. Yung detalyado ilalagay mo doon. Hindi po ma-justify yan na nag-submit naman ako dati, kulang lang. 'Di ba? Galit sa bending the law, pero lawbreaker pala. And proudly presents pa sa publiko, inamin niya, na wala namang nagtatanong. 'Di ba? Siya lang yung nag-ungkat. Oh. 'Di ba? Ito ho yung batas. Yung isa pang batas ito. Ito yung Omnibus Election Code, Section 264. Sabi rito, any person found guilty of any election offense under this code shall be punished with imprisonment not less than 1 year. Maikli lang naman pala yung kulong, but not more than 6 years. Kulong nyo na ng 6 years or 5 years and 364 days. And shall not be subject to probation. Hindi ho po pwedeng paikliin yung kanyang kulong. In addition, the guilty party shall be sentenced to suffer DQ. Perpetual disqualification yan. And deprivation of the right of suffrage. DQ ka na from holding public office to vote and to be voted upon. Makukulong ka pa. At saka may multa pa po yan. Magkano? 10,000 pesos. Tinaasa na yan eh. Ito po yun Ang sabi rito sa Section 98, totoong pangalan ng contributor. Kailangan. Hindi po initial. Ilalagay doon. Okay? And then Section 99, report ng contributions. Every person giving contributions to any candidate, treasurer, or the part of the party, or authorized representative of such candidate or treasurer shall, not later than 30 days after the day of the election, file with the commission a report under oath. Ito lang sumablay ka na under oath, perjury na yon. Diba? Stating the amount of each contribution, the name of the candidate, agent of the candidate, or political party receiving the contribution, and the date of the contribution. Tinabag ni Marcoleta yan. Penalty. Diba? Ang linaw. Eto, balikan natin to furtherly. Section 13 din ng doble-doble yung batas 7166. Ano sinasabi rito? Sa SOSE. Every candidate daw po, yung treasurer ng political party, within 30 days. So pareho din. Ilalagay mo yung amount ng contribution, pangalan ng nagbigay, pati address ng inyong suking tindahan. TIN, ID, ilalagay mo rin yung kopya nun. Anong purpose niyan? Para ma-verify talaga. 'Di ba? Transparent. Ma-check talagang maigi. Totoo ba talaga yung tao na yan? 'Di ba?
The amount of every expenditure, the name of the person whom payment was made, yung ginastusan mo, binayaran mo, nagpagawa ka ng tarpaulin, yung binayad mo doon, attach mo resibo. Diba? And such other particulars with the Commission on Elections may require. No person elected to any public office daw shall enter upon the duties. Hindi ka makakaupo, hindi ka makakapanumpa. And you have 30 days only. Nag-comply ka ng 30 days pero fraud ang ginawa mo. Diba? O nagsinungaling ka, biro mo, zero nilagay mo. Diba? Ganun din. Yung Section 14 ito. Ang dami niyang nilabag na batas. Ayan, 30,000 na nga yung parusa. Pinakamataas. Tapos DQ. Diba? And ito yung video nga po niya. Binibida pa niya, ha? Kung kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililid down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Mapipilitan ako dun sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Paano yun kako? May contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Mas mabigat ang tao kaysa sa batas. Yan ang hustisyang Marcoleta. Kaya nga, kung paano niya i-handle yung issue kapag diskaya na. Hindi ho kaya mga drug lords? At saka mga contractors, lalo ng mga diskaya, ang mga mga donors niya, mag-iisip ang taong bayan ng ganyan sa kanya. Kasi bakit sobrang pag-iingat niya? Kung 'di ba sukdulan na matanggal siya sa pagkasenador. Alam niyo sa bagay na to, dapat nga po rito hindi na po to yung hintayin na lamang po natin itong resulta ng COMELEC na tawag dito, yung Siokos. Diba? O kahit hindi na eh. Ito lang ho sapat ng ebidensya publicly. Inadmit niya yan. Kahit i-delete pa yan ng Net25, marami na hong nikopyan ng record na yan. At sobra namang corrupt na ni George Garcia. O sasabihin niya na walang nilabag na batas. Diba? Tapos, eto pa. Ang co-warranto, dapat isampa po ito sa Korte Suprema. Questionin. Kasi ang alam ko, yung mga election offenses, pagkatapos po ng eleksyon, wala nang jurisdiction ng COMELEC eh. Yun ang alam ko ha. Diba? Wala na. Hanggang dun lang sila sa proclamation. After proclamation, labas na. Sa Korte Suprema na yan. O kaya sa kung hindi Korte Suprema, dun to sa Senate Electoral Tribunal. Sa SRET. Kaya lang magkakampihan lang tong mga to eh. Dapat to questionin sa Korte Suprema na para rektahan na talaga. Ano ho bang ibig sabihin ng petition co warranto? Kung question mo yung qualification ng tao para hawakan ng isang posisyon. Ang sabi nung 7166 ay kailangan mag-submit within 30 days ng kompletong detalye ng SOSE ng mga donor. Ganon din sa Omnibus Election Code. 'Di ba? Mag-submit din nun. Hindi nga niya ginawa 'yon. Anong sabi kapag hindi ka nag-submit, hindi ka makakapanumpa, nakapanumpa. Oo.
hindi po siya honest. Yung Omnibus Election Code, yun ang nilabag niya. Yung portion doon ng pagiging honest, dapat sinagot mo yun. Nilagay mo yung buong detalye nila. And therefore, disqualified siya from holding public office or continuously holding public office. At forever nang wag nang di ba? Wag nang pahawakin. Kailangan ng Korte Suprema. Diyan natin matitest ang Korte Suprema kung hindi ba kayo takot. Di ba? Yung mga taga-Batis ng Kabangmangan, tanong ko po sa inyo, may nilabag ba si Marcoleta o wala? No. For your sake, papakita ko po sa inyo yung batas. Then, sabihin nyo ngayon kung may nilabag ba siya o wala. Kasi nagtatanong siya, nag-challenge niya . Sabi niya, meron bang batas na nagre-require na na i-reveal sila yung pangalan nila? Ito yung batas, Omnibus Election Code yan. Ito yung parusa. Ito yung nag-uutos, nilagay yung totoong pangalan ng contributor. And then yung report ng contributions. Diba? Ano parusa? Yan. Ngayon, ang tanong, meron ba wala? Diba? Okay? Kasi yun ang challenge nyo. Ito, bandang huli. Meron bang batas, Nelson? Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayan, nilatag ko na nga dyan. Plus yung Omnibus Election Code. Diba? Merong batas. Yung magsasabi wala siyang nilabag na batas, certified taga-Batis ng Kabangmangan yan. Nakita na sa harapan yung mga batas, pinaliwanag na, nababasa namang maigi, pwedeng i-verify. Diba? Okay? Ay, nako. Halina, maglaro tayo. Mayor sa inyo, maraming salamat. Halina, maglaro tayo. Tanga-tangahan quiz show. Ops, papasalamat.